Hey guys, kumusta na naman kayo? At sa video nga na ito ay pag-uusapan natin yung Maribank Credit Loan. Ito yung digital loan na super convenient at pwedeng magamit anytime para nga sa emergency o kahit pang grocery lang. Kaya sana talaga mapanood nyo yung buong video kasi isa-isahin natin yan. Ano nga ba itong Maribank Credit kasi, di ba? Basically kasi ito ay isang digital loan na pwede mong i-access nga sa Maribank app. Okay? I-check nyo lang yung Maribank app sa Google Play Store, no? At fully online ito, walang papers or mga papeles na kinakailangan at pwedeng ma-approve agad depende sa eligibility mo, no? Ang maganda dito ay fully digital nga, gamit lang ang phone mo, 'di ba? Cellphone lang gagamitin natin, pwede tayong makautang. Meron itong flexible repayment terms na months din, no? 3, 6 months or hanggang 12 months. Akalain mo 'yun, hanggang 12 months yung ino-offer na payment terms. Unlike 'di ba dun sa mga loan app na nag-o-offer lang ng 7 days, 'di ba? 10 days and 14 days. Dito talaga maganda siya i-consider na pwedeng utangan, kaya i-download nyo na nga ito at i-explore nyo, 'di ba? Then pwede nyo gamitin nga yung app ng Maribank. Malay mo may offer or mag-o-offer ito sa inyo, 'di ba, ng personal loan. Low fixed interest rate din ito, walang hidden charges. So makikita nyo yung mga possible na monthly amortization nyo, yung mga details bago nyo pa ituloy na kunin yung loan proceeds. Quick disbursement din ito, pwedeng direct sa Maribank savings account nyo mismo. 'Di ba? Super hassle-free, guys. Kung alam nyo, yung traditional banks loans, 'di ba? Yung struggle talaga ng forms at kailangan mo pa minsan pumunta sa branch nila para mag-apply. So, mamamasahe ka pa, magpipila ka pa. Pero dito nga sa Maribank ay talagang all digital na, di ba? So, napakaganda. At yun nga, ang loan amount dito ay nakadepende sa eligibility mo. Pero reported na hanggang 100,000 for selected users. No, depende kasi din talaga 'yan. Minsan nag-o-offer sila ng mas mababa. Syempre, lalong-lalo kung first time mo na i-download yung app tapos ilang weeks mo pa lang naman ginamit, then nakita nila na parang eligible ito or pwedeng offeran ng personal loan. Mag-o-offer sila pero hindi pa ganun kalaki yung amount na i-offer nila. Pero syempre, doon sa mga datihan na laging nagtatry na umutang dito sa Maribank or may mga utang na pero nakabayad, naging maganda yung payment history nila, so possible talaga na tataas yan hanggang 100,000 pesos. Ang repayment terms nga, 'di ba sabi ko kanina 3, 6 hanggang 12 months at depende nga sa offer nila at meron itong automatic deduction or yung mode of payment nga ay automatic deduction sa savings account mo para walang hassle. So make sure halimbawa na approve yung loan mo nga dito sa Maribank ay lagyan mo ng laman, 'di ba? On or before nga yung due date mo. Or mas maganda pa, bago pa yung due date mo, nilagyan mo na ng laman yung account mo sa Maribank kasi ide-deduct nga nila doon sa due date mo kung magkano yung monthly amortization mo. So, automatic deduction yun or auto-debit. Ang galing, di ba mga beshies? Parang credit card pero controlled. Pero syempre, meron tayong responsibility. Yung late payment kasi may penalty. Kaya nga, lagi tayong magbayad or wag nating kalimutan na magbayad nga on or before yung due date. Pay on time talaga mga beshies para makaiwas nga doon sa penalty. Pero ayun nga lang mga beshies, hindi lahat ng Maribank user ay eligible or pwedeng makautang dito sa Maribank. Ito yung mga kinakailangan para ma-offeran kayo or makautang kayo dito sa Maribank. Una, dapat verified at active Maribank savings account. Next nga, good transaction activity. Meron tayong valid ID at sometimes proof of income at least, di ba? Para ma-check nila and makita nila na talaga naman na pwede nila tayong offeran ng personal loan at makita nila na may kakayahan tayo para makapagbayad nga ng ating utang. So, ang tip lang guys, no, mas mataas kasi yung chance mo na ma-offer or na ma-offeran kung regular natin ginagamit yung Maribank app. Then, mag-save tayo, mag-transfer, mag-receive. So, napakasimple lang talaga yung qualifications nila, yung tipong dapat ginagamit nga natin itong Maribank app. So, once na nakita nila na maganda yung transaction natin sa kanilang app mismo, for sure talaga na mag-o-offer sila ng personal loan. At ganun lang din naman sa iba like Maya Bank kasi sa akin ganun din yung nangyari na ginamit ko muna yung app nila. Lagi akong ginagamit sa everyday or sa daily transaction, then biglang nakita ko na lang na may offer sila sa akin sa Maya Credit, di ba?
Kaya yon, kailangan nyo laging ginagamit nga itong Maribank app. I-download nyo nga lang ito sa Google Play Store. And i-check nyo yung homepage nga. Or kung sakali na meron na kayong Maribank app, go kayo sa homepage at i-check nyo kung available nga yung Maribank Credit. Follow nyo nga lang yung step para ma-activate at para magamit nyo nga. And once approved nga kasi, pwede mo na i-withdraw sa savings account mo. Ang dali lang talaga, super dali. So imagine, parang tap-tap lang sa phone, diba? Then tapos cash na sa account mo. Share ko lang din yung pros and cons, no? So, hindi naman pwede na puro magandang utangan lang. Ang pros nga nito, like nang sabi ko kanina, low fixed interest at wala din itong mga hidden charges, fully digital nga. Lahat ng process ay sa online nga tayo mag-apply and napaka-flexible yung repayment, automatic deduction at talagang walang stress naman sa pag-apply. Hindi natin kailangan mamasahe nga para pupunta sa branch nila at mag-apply, magpila, mag-submit ng mga papers, magpa-photocopy. Lahat nga ay online yung process. Okay? Pero syempre, may cons nga, no? Selective access. Sabi ko nga, hindi lahat ay makaka-experience agad or pwedeng makautang ng personal loan nga na ino-offer nitong Maribank. Para lang ito sa selected users. Okay? Nakadepende nga kung kailan mo ginagamit yung app, kung lagi-lagi mo pang ginagamit. So, kung sakali nga na matagal mong ginagamit itong Maribank app, so i-check mo na, di ba? I-check mo sa app mismo kung meron ba silang offer sa'yo na loan or Maribank credit. Nabanggit ko din na ang late payment ay may penalty. Kaya dapat lang talaga na para maiwasan yung madadagdagan yung mga binabayaran natin, kailangan yung magbayad nga on or before yung due date. Then yung interest rate, syempre kahit mababa, kailangan nating bayaran on time kasi nga kapag hindi ka nagbayad on time, mag-incur yan ng penalties, mas lalaki yung kailangan yung bayaran. At ang tips lang natin mga kabeshis, mga ka-ins review para activate or kung gusto nyo na ma-activate nga yung Maribank Credit, una gamitin ang savings account mo actively. Pwede kang mag-deposit or mag-transfer. At syempre number 2, siguraduhin na on time lahat yung transaction mo dito, no? And then basahin natin ng mabuti yung terms sa apps. Hindi kasi pwede yung bara-bara lang na i-download mo, go lang gamitin, then hindi natin alam kung ano bang nilalaman ng app, di ba? At kung hindi ka eligible agad, don't worry mga kabeshis, wait for transaction history to grow. Sabi ko nga kanina, lagi lang natin gamitin itong Maribank app at malay mo, ilang araw lang ay mag-o-offer na pala sa'yo ng Maribank credit or yun nga, personal loan. That's it mga kabeshis. I hope nakatulong yung vlog na to, di ba? Para maintindihan nyo ang Maribank Credit Loan. And kung may mga questions pa po kayo, sana i-comment nyo yan below. And don't forget nga to like and share this video sa mga friend nyo. Kung naghahanap kayo ng quick digital loans o baka may mga kakilala kayo na naghahanap ng digital loans at maaaring matagal na nilang na-download itong Maribank app, so pwede nilang i-check kung may offer nga ito sa kanila. And ayun nga mga beshies, kung may experience kayo dito sa Maribank, halimbawa approve yung loan application nyo, na-late kayo magbayad, ano yung naging experience nyo dito, sana i-comment nyo din po yan sa baba para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na nagbabalak nga na subukang umutang dito sa Maribank. Okay? So, ayan lang. And stay financially smart. Thank you. See you sa next vlog. Bye!